Jubel Castro. Tanging saksi ng gabing iyon ang buwan at ang kalat-kalat na bituin sa langit sa napipintong pagtakas ng dalawang magsing irog. Natitiyak mo bang tama ang pagpasya natin? Mateo? Naroon pa rin sa tono ni Ruth ang pag-aalangan sa balak nila ng nobyo. Wala na tayong pagpipilian. Ito na lamang naiisip kong paraan para hindi nila tayo paglayuin. Madamdaming tugon ni Mateo. Magkahawak kamay nilang tinugpa ang daan palayo sa kanilang baryo. Malayo sa kani-kanilang pamilya na ilang dekada na ang alitan na namamagitan na nag-umpisa sa kanilang mga lolo sa tuhod. Mabilis na lumipas ang 10 taon sa buhay na namagkatipan na sina Mateo at Ruth. Simula ng gabing sila'y nagtanan, hindi na nagawa ng kanilang pamilya na sila ay patawarin at muling tanggapin sa pamilya. Hindi naglaon, nagdesisyon ng dalawa na manirahan na lamang sa kalapit na baryo upang kahit papano ay makakabalita pa rin sila sa pamilyang iniwan. Sa loob ng 10 taong pagsasama ay hindi binayayaan ng supling sila Mateo at Ruth. Hindi rin nila nagawang magpakasal sa kadahilan ng pareho nilang nais makuha ang basbas ng kanilang pamilya sa pag-iisang dibdib. Si Mateo ay samot-sari ang trabaho na pinasok. Basta ito'y marangal. Si Ruth naman ay naglalako ng mga gulay na inaangkat sa kanilang kapitbahay. Parehas tinalikuran ng dalawa ang marangyang buhay nila noon para sa kanilang kalayaan at pag-ibig. Sa tagal ng panahon, dalangin pa rin ang magkatipan na sila ay mapatawad ng kani-kanilang pamilya. Hindi sila magsasawa na hilingin sa may kapal ang bagay na iyon. Katulad ng paglipas ng panahon, ay lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng maraming pumupukol sa kanila ng masasamang salita, dahil pinili nila na magsama kahit walang basbas ng sigmahan. Pinapasa Diyos na lamang nila ang lahat. Pinagkikibit balikat na lamang ang lahat ng naririnig. Alam nila na ang tanging kasalanan nila ay ang mahalin ng isa't isa. Isang hapon, pag-uwi ni Ruth galing paglalako ng mga gulay, naabutan niya si Mateo na nasa kanilang silid at nilalagnat. Mateo, anong nararamdaman mo? Habang sinasalat ang lieg at noo nito. Inayos din niya ang kumot nito sa katawan. Huwag mo akong alalahanin. Simpleng lagnat lamang ito. Hindi pa rin maiiwasan na lubhang mag-alala ni Ruth. Sa lalaking pinakamamahal, agad siyang kumuha ng gamot sa eskaparate upang mapainom sa katipan. Pagkatapos mapainom ng gamot, hinayaan muna ni Ruth na makapagpahinga ang lalaki. Pumunta muna siya sa kusina upang makapagluto ng sopas na siyang paborito ni Mateo. Lingid sa kaalaman ng magkatipan, may 2 pares ng mga mata ang ilang araw nang sinusubaybayan ang kanilang kilos. Ang taong iyon ay si Ginoong Marco Arevalo,
ang ama ni Ruth. "Hanggang kailan mo titiisan ang anak mo?" tanong ni Esther sa nakakatandang kapatid. "Tutulad ka rin ba sa ating ama na nakamatayan na lamang ang alitan sa pagitan ng pamilya Llamas?" Nakikinig lamang si Marcos sa sinasabi ng kapatid habang nakaupo sa tumba-tumbang upuan. Muli namang nagpatuloy si Esther. Ang pagpapatawad ang susi sa katahimikan ng puso't isipan. Ang paninisi sa kapwa ay hindi makakapagpahilom ng sugat. Tanging pagpapatawad lamang ang magpapahilom nito. Ilang dekada na rin ang lumipas. Dapat na sigurong putulin ang sigalot na nagmula pa sa ating mga lolo sa tuhod. Tama ang matandang Llamas ang may kasalanan sa kamatayan ng ating lolo noon. Ngunit hindi tama na umabot pa sa henerasyon ng mga bata sa pamilya natin ang puot na itinanim nila sa atin. Hindi pa rin nagsasalita si Marco. Isang mabilkyat na buntong hininga ang pinakawalan ni Esther. Sa isip niya, sarado na ang puso at isipan ng kapatid. Akmang lalabas na siya ng silid na iyon nang magsalita si Marco. "Patawag mo si Mateo Llamas." Anito nang hindi lumingon kay Esther. Biglang umusbong sa puso ni Esther ang pag-asa dahil sa sinabi ng kapatid. Agad na rin siyang tumalima sa utos ng kapatid. Naiwan naman sa malalim ang iniisip ni Marco. Batid niyang tama ang kapatid. Nakakaramdam na rin siya ng pagod dahil sa matagal ng alitan ng dalawang pamilya. Muling ginunita sa isip ang ilang beses na pakikipagkita sa kanya ni Mateo. Ilang beses hiningi ng lalaki ang kamay ng kanyang anak na si Ruth. Sa huli ay umuuwi ang lalaki ng bigo. Isang katapangan na kahit kailan hindi pa niya namalas sa ibang miyembro ng pamilya ng lalaki. Tunay ngang dalisay ang pag-ibig nito sa kanyang anak. Hindi makapaniwala si Ruth na iyon ang araw ng kanyang kasal. Nakasuot siya ng puting damit na pangarap ng kahit sino mang babae. Nasa harap ng altar ang pinakamamahal na lalaki na naghihintay sa kanya. Sa wakas, ang alitan sa dalawang pamilya ay natapos na rin. Mas nangibabaw ang pagpapatawad at pag-ibig. Habang dahan-dahan naglalakad, sinulyapan ni Ruth ang tiyahin na si Esther na may malaking ngiti sa labi. Ang babae ang hindi sumuko upang mamagitan sa dalawang pamilya. Dahil sa kanyang nagawa silang patawarin ang kanilang pamilya at ibigay ang basbas na matagal na nilang hinihintay. Makikita naman sa mukha ni Mateo ang pananabik na makalapit sa kanya ang babaeng pinakamamahal. Namumula rin ang mga mata ng lalaki sa pinipigil na maluha. Naging madamdamin ang kasalang naganap. Hindi lang ito naging simbolo ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Naging simbolo rin ito ng pagtatapos ng hidwaan ng dalawang pamilya na ilang dekada na rin ang tinagal. Pagkatapos ng kasal, dumiretso si Esther sa sementeryo. Matapos mag-alay ng bulaklak sa lapid ang nasa harap. Umupo siya sa harapan nito. Hinaplos ng kamay ang mga letra ng pangalan na nakaukit sa marmol. May 20 taon na ang nakalipas ng sumakabilang buhay si Elias. Namatay ang lalaki
na tanging si Esther lamang ang minamahal. Kahanga-hanga ang pag-ibig ng dalawang lalaking liyamas. Nasaksihan ni Esther kung paano pinaglaban ng dalawa ang kanilang pag-iibigan, katulad ng kanilang pag-ibig noon ni Elias. Dangan lamang ay pinaghiwalay sila ng kamatayan. Magkaganoon man, masaya na rin si Ruth dahil ang pangarap nila ni Elias ay natupad sa pamamagitan ni Mateo at Ruth, ang pagwawakas.